Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, kung saan ipinangako ng ating bida sa kanyang sarili, nagugulatin niya ang lahat ng mga hangal, at babaguhin niya ang kanyang hinaharap magiging siya ang pinakamalakas. Makikita naman natin si Chen-er na ito ay nagko-cultivate, agad naman itong naabsorb ang mga enerhiyang nasa paligid nito. Sambit ng ating bida, na ang unang hakbang ng pag-cultivate upang buksan ang chi pool. Tulad ng inaasahan, ang katawan na ito ay napakahina, maaari lamang itong magbukas ng isang chi pool na kasing laki ng isang itlog, iyon ay napakaliit para mag-imbak ng tunay na chi. Tataas ang laki ng chi pool habang dumarami ang cultivation nito, focus na lang daw muna ito sa pagtatatag at pag-practice ng kanyang meridian. At sabay ininom nito ang Mero Washing Liquid. Subalit nahihirapan si Chen-er sa kanyang pag-cultivate at ito'y pawis na pawis. Kasulatan ng Emperador Ming's Empyrean. Ang unang antas ng Overload na Yellow Realm. Papatunayan nito na kaya niyang maabot ang Washing Mero at masira ang Channel Stage. Sa wala pang 3 buwan, hindi. Gagawin daw nito ngayong gabi at magiging isang tunay siyang mandirigma. Hingal na ang ating bida. Subalit hindi pa rin ito sumusuko hanggat hindi nito nabubuksan ang kanyang unang meridian. Isa pang landas hanggang, ang unang meridian, dapat daw nitong mapagtagumpayan. At makikita natin ang maraming enerhiyang naiipon at naabsorb nito ng kanyang katawan. At ilang sandali pa ay naabot na nito ang kanyang limitations at ito'y napasigaw. Halos bumagsak na ang katawan nito at labis ang kanyang pagpupulsigi na kahit na ito ay nahihirapan. Ngunit napatingin naman ito sa kanyang kamay at naramdaman niya ang pagbabago ng kanyang katawan. At nagawa nito ang unang yugto ng meridian at naabot nito ang Washing Mero at lumabas sa stage ng channels, malamang sa unang yugto nito ang Yellow Realm. Ang mga kasanayan sa martial arts ay nahahati sa dilaw, itim, lupa, at langit, na tumutugma sa dilaw na kaharian, sa itim na kaharian, sa lupain ng lupa, at sa kaharian ng langit ayon sa pagkakabanggit. Ang daigdig na kaharian ay nahahati sa 7 mas maliliit na estado, ang unang yugto, ang kalagitnaan ng yugto, ang advanced na yugto, ang dawn state, ang medium na estado, ang huling estado, at ang estado ng pagkumpleto. Pagkatapos mabuo ang mga meridian at mag-drill ng tunay na chi sa unang yugto, kalagitnaan ng yugto, at advanced na yugto ng Yellow Realm ang kapangyarihan sa katawan ay lalakas, sa tuwing ang isa ay angat sa susunod na kaharian, ang kanilang kapangyarihan ay tataas ng husto. Karamihan sa mga mandirigma sa advanced stage kung ang Yellow Realm ay nagawang makultivate ang isang pamamaraan na tinatawag na lakas ng isang toro. Pagkatapos masira ang advanced na yugto sa labas ng Yellow Realm, ang isang tao ay maabot ang madaling araw kung nasa Yellow Realm, na nangangahulugan ng pagkakaroon ng lakas ng diskarteng 4 na toro, na 4 na beses na mas malakas kaysa sa nakaraang estado. Napatingin naman ang ating bida sa kanyang kamay. Dapat daw nitong maabot ang advanced na yugto ng Yellow Realm sa loob ng 3 buwan, papatunayan ito sa kanyang sarili sa year-end assessment. At hindi siya susuko hanggat hindi niya natutubos ang dignidad ng kanyang ina. Ngunit sumilip naman ang kanyang ina sa pintuan para tignan niya si Chen-er kung ano ang kanyang ginagawa, subalit lungkot ang kanyang ekspresyon sa mukha habang pinagmamasdan nito ang kanyang anak. Saad naman nito, na ang ating bida ay talagang nakafocus ito sa kanyang cultivation, kaya hindi siya pwedeng pumasok at abalahin ito. Sa pag-cultivate ng ating bida ay hindi na ito nahihirapan pa, maayos nitong nagagawa ang pag-absorb ng enerhiya. Dagdag pa ng kanyang ina, ang magagawa lang daw nito ay magbigay ng pinakamahusay na mapagkukunan at pag-cultivate ang kapaligiran na kaya nito. At dahan-dahan nitong isinarado ang pinto, at tuluyan na itong umalis. Sa patuloy naman na pag-cultivate ng ating bida, ay maraming enerhiya ang naa-absorb sa kanyang sagradong marka. At kanyang pinapakiramdaman ito, sa pagmulat nito ng kanyang mata. Pagkatapos ng 9 na halaga ng tunay na chi mayroon siyang doble. Nagsasanay siya ng mga ehersisyo mula sa banal na kasulatan ng Empyrean ni Emperor Ming, natural na napakabilis ng engraving rate, ngunit ang bilis na ito ay napakabagal pa rin para sa kanya. Agad naman humiga si Chen-er. Habang iniisip nito ang mga bagay, nagsaad ito na mas maganda kung makakakuha ito ng isang espiritual na kristal, kung gayon ang aking pagsasanay ay bibilas at doble pa.
Ang isang espiritual na kristal ay isang spinel na nabuo ng espiritual na chi. Ito ay maaaring isang natural na espiritual na kristal na matatagpuan sa isang lode sa ilalim ng earth, o isang nakuhang espiritual na kristal na nakatago sa loob ng katawan ng isang mabangis na hayop. Ito ay napakamahal. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Agad nitong kinuha sa kanyang bulsa, habang tinitignan nito ang kristal. Tanong nito kung spiritual crystal ba ang kanyang pagmamay-ari, subalit bigla naman itong lumiwanag sa hindi malamang dahilan. At ilang sandali pa ay biglang lumabas ang enerhiya sa kanyang noo, at agad itong kumonekta sa kanyang sagradong marka. Ngunit napalalim naman ang iniisip ni Chen sa oras at space spinel, lakas. Hindi pa ito nakakita ng ganoong pagsulat bago, ngunit naiintindihan niya ito. Nag-inject siya ng tunay na chi sa puting spinel ng daan-daang beses, ang kanyang nakaraang buhay, ngunit ang mga karakter ay hindi kailanman lumitaw. Marahil hindi ito ang intensity ng tunay na chi. Ngunit sa halip ang kalikasan nito, nangangahulugan ba iyon na ang kanyang sagradong marka ay may isang uri ng kalikasan na tumutugma sa oras at espasyo ng spinel. Sa Batcher, 70% ng mga espiritual na kristal ay walang individual na kakanyahan, gayunpaman, may ilan na may mga espesyal na katangian. Kasama sa halimbawa ang apoy na espiritual na kristal, ang yelo ng malalim na espiritual na kristal, ang thunderbolt na kristal, at ang espiritu ng dugo na espiritual na kristal. Lahat ng mga kristal ay makakatulong sa mga mandirigma na ang sagradong marka ay may parehong mga katangian na mabilis na umunlad. Wika ng ating bida, na marami itong alam sa nakaraan niyang buhay, ngunit hindi pa siya nakarinig ng isang espiritual na kristal na may likas na espasyo sa oras. Pagkatapos ng lahat ng mga tao ay hindi maaaring kontrolin ang oras at espasyo, kahit na ang mga Diyos ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng oras at espasyo. Subalit biglang ganalaw ang hawak nitong kristal sa hindi malamang dahilan. Nanlaki na lang ang mata ni Chen matapos itong lumutang sa ere. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang ang hinihila nito papasok sa kristal ang ating bida. Ngunit napamura na lang si Chen dahil hindi nito inaasahan na ganito ang mangyayari. Ilang sandali pa ay tuluyan nang napasok ito sa loob ng kristal. Napasigaw na lang ang ating bida dahil mabilis itong bumubulusok pa ibaba. Ngunit sa kasama ang palad ay mukha ang unang tumama sa sahig kaysa sa kanyang paa. Natangalan ito ng dalawang ngipin sa harapan matapos sa kanyang pagbagsak. Nagpasalamat naman ito sa may kapal. At naging mas malakas siya ngayon. Kung ito ay isang marupok na katawan mula noon, siguradong natigok na daw siya ngayon. Subalit bigla na lang itong natauhan matapos mapagtanto nito na iba na ang kinakatayuan nitong lugar. Nagtataka nitong sinabi kung anong nangyari at nasaan daw ito, at kung paano siya nakapasok sa lugar na ito. Subalit napukaw naman ang kanyang atensyon sa lamisa at nakita nito ang isang scroll at isang libro. Agad naman nitong nilapitan at kanyang hinawakan ito, ngunit nang subukan na niya itong buksan, yun nga lang hindi umuusad ang scroll at hindi ito magawang mabuksan, at titignan na lang daw nito muna yung libro. Sa unang tingin lang nito sa libro, at naramdaman nito na parang may connection ito sa kanya. At biglang, lumabas dito ang kapareho nitong sagradong marka na kanyang nakuha sa seremonya ng pagsamba. Agad naman niya itong nilapitan at hinawakan at biglang lumiwanag ang kamay nito. Agad naman nitong binuksan ang libro. Kaya ito ang transcript ng Saint Monk Sumi, ang huling nagmamay-ari ng spinel ng oras at espasyo, ang marka. Na-activate nito, ay talagang ang sagradong marka. Ng oras at espasyo mayroon itong kapareho niyang sacred mark ng saint na si Monk Hizumi. Ayon sa sinabi ni Saint Monk Sumi, mula pa noong unang panahon, dalawa lang ang nakakuha nito, kasama na siya sa tatlong yun. At ang Saint Monghe na ito ay namatay na mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Ang espasyong kinaroroonan ko ngayon ay ang panloob na espasyo ng oras at ang space spinel. Ang oras dito ay iba ang daloy kaysa sa labas. 3 araw dito ay katumbas ng 1 araw sa labas. Hindi ba ibig sabihin ang oras ng aking pagsasanay ay magiging 3 beses na lover kaysa sa iba? Ito ay mahusay. Napabuntong hininga naman ang ating bida, at kanyang binuklat sa kabilang pahina ang libro. At namangha naman ito dahil sa kanyang nakitang nakasulat sa libro. Ang pag-abot ng Dawn State ng Yellow Realm.
Ilang mahiwagang pagsasanay ang dapat itala dito, marahil ito ay nauugnay sa oras at espasyo ng pagsasanay. Ako ay magsasanay ng husto at susubukan kong makapasok sa madaling araw na estado na sa lalong madaling panahon upang makita kung ano ang laman nito. Ngunit biglang tumunog ang tiyan nito, at kanyang hinawakan ito. Saad pa nito, sa oras at espasyos panel, mayroon ito marami. Mas mataas na pagkakataon na maabot ang advanced na yugto ng Yellow Realm sa loob ng 3 buwan. Hindi kailangang magmadali, at kanyang sinabi na nagugutom na daw ito. At ilang sandali lamang ay makikita natin ang ating bida na ito ay kasalukuyan ng kumakain ito. Pagkatapos maging isang warrior, ang isang normal na diet ay hindi matupad sa kanya ano ang dapat niyang gawin. Habang pinagmamasdan nila si Chen makikita naman natin sa kanilang mukha ang labis na tuwa. Wika naman ni Concubine Lin sa ating bida. Dahil na-unlock na nito ang sagradong marka, hindi na daw dapat pang kumain ito ng normal na pagkain. At kanyang inilapag ang hawak nitong blood pills sa lamesa. Sinabihan niya si Chen na inumin niya itong 10 blood pill, hahanap daw siya ng ibang solusyon kung kailangan pa daw niya ito. Nabigla naman ang ating bida habang kumakain ito, sa ibinigay sa kanya ng kanyang ina. At sinabihan niya ito, ang isang blood pill ay nagkakahalaga ng 5 pilak na barya. Ang 10 blood pills ay nagkakahalaga ng 50 silver coins, saan daw ito nakakuha ng napakaraming pera. Ngunit nalungkot naman si Yun dahil ipinagpalit ng kanyang empress ang kanyang paboritong gintong hairpin para sa 10 blood pills sa merkado ng tableta. Subalit napalingon naman si Concubine Lin kay Yun ngunit bigla na lang itong ngumiti, para hindi lang mahalata na ito'y nanghihinayang. Ngunit ngumiti naman si Concubine Lin at sinabihan niya si Chen na wag na siyang mag-alala pa, basta kaya niyang maging warrior. At laging nandyan ang kanyang ina na suportahan siya, kahit na kailangan nito ang kanyang mga hiyas, at ibibinta nito na kahit na maubos ang lahat ng ito. Ngunit naiiyak naman ang ating bida habang sinabihan niya ang kanyang ina na huwag siyang mag-alala, at gagawin nito ang lahat para maging isang tunay na warrior, at kanyang paprotektahan siya ng kanyang sariling kapangyarihan. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida, habang hawak nito ang blood pills. At wika pa nito sa kanyang isipan na, masasabi nito sa kanyang ina na naging warrior na siya, mabilis itong nag-improve. Kung matuklasan ito ng mga prinsipe at reyna, tiyak na hahanap sila ng mga paraan para i-frame sila. Masyado pa siyang mahina, at kailangan pa niyang maging mas malakas. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan makikita natin si Concubine Lin at si Yun sa tapat ng salamin, nagsaad naman si Yun at sinabihan niya si Lin, ang isang mandirigma ay hindi lamang nangangailangan ng mga blood pills kundi kailangan ding magsanay ng martial skills upang mabuksan ang kanyang mga meridian. Sumagot naman si Lin at alam daw niya ito. Ngunit kahit na ang mga ehersisyo sa pinakamababang antas ay nagkakahalaga ng higit sa 500 pilak na barya, hindi niya daw yun kayang bayaran sa ngayon. Dagdag pa, kasama ang reyna na namamahala ngayon, walang paraan na papayagan niya si Chen na pumasok sa silid-aklatan. Parang, ito lang ang isang paraan. Wika pa ni Yun kung babalik ba ito sa mga Lin, ngunit ang iyong kamahalan ay nahulog sa kanila 3 taon na ang nakakaraan. Bibigyan ba nila ng pagkakataon ng ating pangsyam na prinsipe? Ngunit napapikit naman si Lin. Basta tutulungan daw nila si Chen luluhod siya at hihingi ng tawad sa kanila. Sumagot naman si Yun at sinabihan siya nito, ngunit ang nangyari ay hindi daw niya alam at hindi daw nito kasalanan ng kanyang majesty. Pagkalipas ng 3 araw at makikita natin ang ating bida na nakatayo ito sa tabi ng malaking bato. Agad naman itong ginamit ang kanyang natutunang skill, ang dragon, at ang elephant trudge na palm, galapang, elephant. At kanyang pinang-atake ito sa bato at isang pagsabog ang naganap. At makikita naman natin ang ginawang atake ni Chen sa bato, at bumakat lamang ito dahil mahina pa ang kanyang lakas at namamaster na nito ang unang movement na kanyang ginawang teknik. Pinagpawisan naman si Chen matapos ang kanyang ginawang atake. Nagbunga ang pagsasanay nito ng 9 na araw sa internal space, sa wakas ay nakabisado niya ang una. Ang paggalaw ng dragon at ang palad ng elepante na prajna. Ang pamamaraan ay kasalukuyang perpekto para sa kanya dahil kailangan niyang palakasin ang kanyang katawan. Ang tunay na chi sa chi pole ay nahulog, kung maaari siyang bumuo ng kanyang pangalawang meridian ngayon. Ngunit,
saan siya makakakuha ng isang second, na maraming, mirror washing liquids. Ngunit bigla naman dumating si Yun-er at sinabihan niya ang ating bida na ano ang kanyang ginagawa dito, at hinahanap siya ng kanyang ina kung saan-saan. Agad naman itong lumingon at agad naman itong sumagot, na lumabas lamang siya para makalanghap ng sariwang hangin. At dagdag pa nito kung gumagaling na ba ang natamong nitong pinsala sa hangal na ikawalong prinsipe. Ngunit ngumiti naman si Yun-er. At agad itong sumagot, ang mga mababang lingkod tulad nila ay hindi kayang bumili ng gamot, natatakot daw ito na aabutin pa ng 3 buwan. At sinabihan niya si Chen-er na napakabait nito para isipin siya, ngayon mangyaring sundin daw siya nito upang makita ang kanilang kamahalan, at pupunta sila sa labas ng palasyo ngayon. Subalit wika naman ng ating bida, sa labas kung saan sila magtutungo. Sinabi naman ni Yun-er at para makita si Ning-shan, tagal na daw nitong hindi niya nakikita, dapat daw ay maging masaya siya. Nalipat naman tayo ng eksena, habang nakasakay sa karwahe si Chen-er. Kung sino daw si Ning-shan, kung tutusin sa paraan ng pagkakasabi niya, malamang na may espesyal na relasyon sa kanya ang orihinal na Zhang Ruokan. Ang Lin Mansion ay hindi apelyido ng nanay na Lin. Ngunit wika nito sa kanyang isipan kung ang kanyang ina ay mula sa isang kilalang pamilya, bakit hindi siya suportado ng mga ito? Bakit siya nagtitiis ng tuloy-tuloy na pambubuli sa mansion ng Commandery Prince? Tiyak na may kwento sa likod nito. Ngunit nagsaad si Yun-er at sinabihan niya ang ating bida. Kung hindi ito makapaghintay na makita si Ning-shan. Dahil mayroon ka ring sagradong marka ngayon, wala kang dapat pag-usapan sa kanya, at samantalahin ang pagkakataong ito. Ngunit tanong ni Chen-er, kung sino si Lin Ning-shan, pakiramdam daw nito naging kakaiba ang ugali ng kanyang ina at sister yun na yun. At sa labas ng bahay ay tinawag si Lin. Maaaring sundan niya ito sa loob, maaaring gawin ng ating bida ang anumang gusto nito. Subalit sinabihan ni Yun-er kay Chen-er bakit hindi siya pumunta kay Ning-shan. Ito ay nasa Drill Coliseum siya, kung saan lahat ng kabataan ng pamilya Lin ay nagsasanay. Natuwa naman ang ating bida, at magtungo na daw sila sa Drill Coliseum, at sa pagpasok nila dito ay bumungad sa kanila ang pamilya Lin habang nagsasanay ang mga ito. Namanghal naman si Chen-er at sambit pa nito, ang pamilya Lin ay itinuturing na isang mahusay na pamilya sa komandante ng Yanwo. Subalit biglang nanlaki ang mata ng ating bida, habang nakatingin ito kay Ning-shan. Dahil sa husay nito gumamit ng espada, halos lahat ng nakapanood dito na lalaki ay nagiging puso ang kanilang mata. Wika ni Chen-er sa kanyang isipan. Ang rarefied power ay inilabas na, ito ay sa pamamagitan ng realm sword na sumusunod sa puso, ang kanyang martial arts skills ay umabot sa katamtamang estado ng Yellow Realm, na mas mahusay kaysa sa ikawalong prinsipe. Ngunit habang pinagmamasdan naman sila ng mga hangal, agad naman nilang pinag-usapan ang ating bida, na ang ika-9 na prinsipe na balitaan niya nakakuha din siya ng sagradong marka, hindi niya binuksan ang kanyang sagradong marka hanggang 16, paano siya makakagawa ng anumang mga tagumpay. Paano maglakas loob siya nagpunta daw ito para hanapin si Ning-shan at walang iya daw ito. Nabalitaan daw nila na ang ika-9 na prinsipe ay laging may gusto kanila sister Ning-shan. Ano kaya ang magiging ekspresyon ng mukha ni Helie kapag nalaman niya ang kanilang engagement? Si Sister Ning-shan daw at ang ika-7 prinsipe ay magkatugma. Subalit wala naman magawa ang ating bida kundi magtimpi muna ito. Kahit pinag-uusapan siya ng mga ito, hindi na nito mapigilan pa ang kanyang sarili minas at manggihil. Sa kabilang banda, wika naman ng lalaki, dahil ang ika-9 na prinsipe ay nagbukas ng isang sagradong marka, dapat ay pumunta siya sa pavilion ng koleksyon ng libro sa mansyon ng Commandery Prince. Hindi ako nagtatanong, ngunit nagmamakaawa, aking panganay na kapatid, maaari mo bang bigyan si Chen-er ng isang kasanayan sa pagsasanay ng libro, siya ay iyong pamangkin. Subalit hinampas agad nito ang kanyang kamay sa upuan, nagalit naman ito. Paano siya nang ahas na makipag-usap sa kanya tungkol sa pagkakamag-anak? 3 taon na ang nakalipas, pumunta ako sa Commandery Prince Mansion para makiusap sa iyo, bakit hindi mo iniligtas ang iyong pamangkin na si Chenyo? At bigla itong tumalikod at iniwan si Concubine Lin. Subalit pahabol pa nitong sinabi na, matagal na daw nitong pinutol sila kanilang angkan si Lin, pinapaalis na siya at huwag na daw pa itong babalik pa.
Subalit nanginig naman ang buong katawan ni Lin at hindi na niya ito kinaya at napaluhod na lang ito. At sinabihan niya ang kapatid Alkamang paano siya naging walang awa, at gusto daw niya makita ang kanilang ama. Agad naman sumagot ito, pumunta na ang kanilang ama sa Almond Ridge, hindi daw niya ito makikita ngayon, at dagdag pa nito, isa pa malapit ng ipakasal ang ikapitong prinsipe at Ningxian, pakisabi na lang daw ito sa kanyang anak na lumayo kay Ningxian mula ngayon. Ngunit nabigla naman si Lin sa nalaman nito sa kanyang kapatid, habang tumutulo ang luha nito. At sinabihan niya ang kanyang hangal na kapatid. Alam daw nito na mahal ni Chen si Ningxian, kung alam niya ang tungkol sa kanilang engagement, gaano siya malulungkot nito. Bukod pa dyan, bakit daw ang ikapitong prinsipe, agad naman sumagot ito. Ang ikapitong prinsipe ay isang henyo, batay sa kanyang kasalukuyang martial cultivation, walang sinuman sa kanyang buong henerasyon sa Yanwu Commandery ang makakahabol sa kanya, hindi niya maikukumpara ang ikapitong prinsipe, si Ningxian at ang ikapitong prinsipe na pakikipag-ugnayan ay lubos na makikinabang sa pamilya Lin. Wika naman ni Lin, kung pumapayag ba si Ningxian na ipakasal sa ikapitong prinsipe, magiging masaya ba siyang magpakasal para sa kapakanan ng pamilya? Subalit sarkastiko naman sumagot ang kanyang kapatid, na mali daw siya dahil si Ningxian daw ang nagdesisyon nito. Nalipat naman tayo ng eksena, at kakatapos lang na mag-practice ni Ningxian. Subalit napatili naman ang mga lalaki at naging puso pa ang mata ng isa, na hindi daw nito inaasahan na ang isang pinagpalang babae nasa kanya ng harapan. Ngunit nagsalita naman si Ningxian at sinabihan niya si Chen na matagal nang hindi na siya nakikita ng kanyang pinsan, nabalitaan daw nito na binuksan na niya ang sagradong marka, at kanyang hinagis ang hawak nitong espada. Agad naman na sumagot ang ating bida, nabuksan nga nito ang kanyang sacred mark, ngunit sinabi ng reyna na ito daw ay isang zero class na mark, kaya hindi ito may kukumpara sa kanya. At ito talagang pinsan ng ating bida. Dagdag pa ni Ningxian, ang pagkakaroon ng sagradong marka sa 16 na ay isang pagpapala mula sa langit. Kahit na hindi ka magkaroon ng malakas na martial arts skills, maaari pa rin itong buuin ang iyong katawan para matulungan kang maging malaya sa sakit, maaari kang maging isang normal na tao ngayon. Malapit ako kay Zhang Ruokan noon, ngunit tayo ay mula sa dalawang magkaibang mundo, dapat sumuko na siya. Sumagot naman ang ating bida. Siya daw ay magsasanay sa abot ng kanyang makakaya, at gagawin nito ang kanyang makakaya upang maabot nito ang cultivation ng kanyang pinsan. Ngunit, sambit Ningxian sa kanyang isipan. Alam daw nito na gustong habulin siya ni Chen. Diretso na lang daw nitong sasabihin sa kanya para hindi na siya menes pa. At sarkastiko nitong sinabihan ang ating bida na ang kanyang cultivation ay umabot na sa medium state ng Yellow Realm, na napakalapit sa pangwakas na kalagayan. Para sa iyo, hindi mo maaaring maabot ang medium state, at ipinamukha nito kay Chen na wala itong kakayahan na maabot ang ganung antas. Ang kailangan nitong gawin ay magsanay, hindi siya dapat gumawa ng hindi naaangkop na mga kahilingan at kumagat ng higit pa kaysa sa maaaring nguyain kung hindi, magdusa ka sa iyong mga aksyon. Abangan sa susunod nating video mga kampana-panabik na eksena na ating matutunghayan. Mga idol, paabutan natin sa 1,000 likes ang ating video dahil malaking tulong na rin ito sa akin. Maraming salamat. Kung umabot ka na sa dulo ng ating video ay inaanyayaan kitang pindutin ang subscribe button at e-open mo lang ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating upload.